Lahat ng nangyayari, merong dahilan. Yan po ang paniniwala ko bilang isang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Walang coincidence. Lahat ng nangyayari, merong dahilan. May dahilan kung bakit bigla nyo akong napapakinggan. May dahilan kung bakit bigla nyo napapanood tong video na to. May dahilan kung bakit napadpad kayo dito, napunta kayo dito sa content ko. Marahil dinala ka rito ng devotion mo at ng pananampalataya mo sa mahal na pong Jesus Nazareno. Ako po isang OFW sa United Arab Emirates at dahil hindi po ako makadalaw ngayon sa simbahan ng Quiapo, ang ginagawa ko po ay tuwing Biyernes, araw ng mahal na Senyor, araw ng debosyon, araw ng panata, ako po ay nag-upload ng mga iba't ibang kwentong Nazareno mula sa personal experience, yung iba experience ng ibang tao, yung iba naman ay kwento sa Biblia na nare-relate natin sa nangyayari sa modernong panahon. So, simpleng paraan ko na lang po siya ng pamamanata dahil namimiss ko rin ng Quiapo. Pero dahil wala pa akong magawa, dahil OFW nga ako, ganito na lamang po muna yung aking ginagawa. Total, ang mission naman ng isang deboto ay ilapit ang mahal na pong Jesus Nazareno sa mga tao at ilapit din ang mga tao sa mahal na pong Jesus Nazareno. At yung nakikita nyo po ay dito po yan sa St. Joseph Cathedral. Nagkaroon ng mini translasyon nung February ho ito ginanap. At ayan po, kasama ang mga Hijos del Nazareno UAE chapter. Kami po ay nagtipon-tipon sa St. Therese Church, dun po rin sa Cathedral para po magdiwang at mamanata, magpatotoo at magsama-sama para sa panalangin at pasasalamat. So, ayun nga ho, ako'y lagi nag-upload ng episode dito sa aking channel. At ngayon po ay gusto kong magbasa ng mga sineshare ng mga iba't ibang tao dito sa Threads. Kung meron kayong Threads na app, kasi napapansin ko sa Threads ang daming nagpapatotoo o nagbibigay ng testimony at nagkukwento ng mga iba't ibang kwento rin nila. So ito, simulan po natin. Sabi po nung isang nagpost, I know this will sound bad, pero hear me out. May nakita akong meme about prayers na sabi, if you keep praying to God and He still doesn't answer you, try talking to His mom. You'll see the difference. Tapos may nag-comment pa, I was taught to always go to Mama Mary in the church because Jesus is a busy man and has better things to do than answer her wishes 24/7. And I was like, teka lang, parang may Catholic customer service escalation process pala. LOL. Tapos may nag-reply sa kanya, I always say good morning to Mama Mary first. Pag napapadaan ako sa cathedral,
during my daily jog before just because I feel like mas maraming nag-good morning kay Jesus. And I feel bad na baka mas konti nag-good morning kay Mama Mary. Huhu, sabi niya. Pero ang ganda nung na yon. After ko ito nakita ko meron na rin nag-share din ito na ang kulit nga. If you want to see the difference daw, humingi ka ng intercession ni Mama Mary. Sunod naman na nakita ko merong nag-post ng picture ni Padre Pio, yung parang stamp o parang logo na yung usual quote ni Padre Pio na pray, hope, don't worry. So sabi niya, kanina habang nasa biyahe, iniisip ko kung ano nga bang future ang naghihintay sa akin with a bit of worry and overthinking. Maging successful kaya ako sa mga pinaplano ko? I ask myself. And then suddenly, nakita ko ito. Yun nga, yung picture ni Padre Pio with pray, hope, don't worry. Ang galing, no? Kasi yun nga ang sinasabi ko na lahat ng nangyayari merong dahilan, walang coincidence. May reason yun bakit niya nakita yun. Talagang pinadala yun ni Padre Pio. Pinadala yun ng Diyos. Pinadala yun ng mahal na pong Jesus Nazareno para mas mabuhayan ka at mas lumakas ang loob mo. Next na kwento tayo. Sabi nung nag-post, grabe kumilo si Lord, no? May chika ako sa inyo, guys. Story time muna. Kaninang maaga ako umalis ng bahay, 8:30 a.m. pa lang. Umalis na ako kahit 10 a.m. papasok namin. Tamang commute si ate girl dahil sira ang motor. Hinagahan ko talaga dahil jeep ang sasakyan ko papuntang work. 27 pesos na lang talaga last money ko. Huhu. 13 pesos lang kasi pamasahe sa jeep. Sabi ko sa sarili ko, need ko agahan dahil kung hindi jeep masasakyan ko, hindi ko afford yung tricycle, which is 100 pesos from sa amin hanggang sa work. Nagulat ako pag upo ko sa may waiting shed. May nagsalita, sabi niya, saan ka punta? Hindi ko nakilala agad dahil nakayuko siya tapos nakakap. Pagtingin ko, tito ko pala, kapatid ng papa ko. Tapos sabi ko, ay ikaw pala yan uncle, sa siling bata po papasok po. Tapos konting chika. Siling bata yung lugar na pupuntahan niya. Dumating na yung jeep, nilibre ako ni uncle ng pamasahe. Tapos yung last money ko, pinambili ko ng almusal. Thank you, Lord. Ang ganda ng kwento niya, no? So, sunod na kwento tayo, sabi nung nag-post. May lumapit na isang nanay sa akin before second mass. Sabi, hinahanap kita, akala ko ikaw magbabasa. Sabi niya naman, ngumiti siya, tapos sabi niya, sa second mass na po ako kasi may event po akong pinuntahan. Next week, ikaw ba magbabasa sa 2 misa? Tapos sumagot siya, yes po, ako na po ulit. Makikita na ulit kita magbasa, sabi nung kausap niya. Opo. Tapos ngumiti daw siya. Yehey, sige, bye-bye, sabi nung kausap niya. Tapos nginitian niya na lang. Tapos ito sabi niya, nakakatuwa na some really remember me serving sa mass and I hope that
that helps them to keep coming to encounter Jesus during the Mass. So, ba't iba kasi tayo ng mga mga masarap kasi talaga din mag-serve bilang ako dating sakristan din, sobrang mag-e-enjoy din talaga. Pero nag-post sa Threads. Threads has done its job. My feed is filled with sisters and brothers in Christ. For so long, I thought our faith is becoming extinct, but it's just actually the algorithm which meant I choose what I want to read, watch, and immerse my energy with. Now, my YT recommendations are all about more learnings about the Catholic faith. This is not the substitution of my rosary and my Bible, but an addition to my learnings. Ito, isa pa. I just want to share something. Last Saturday, napadaan kami ni Mami sa simbahan. Nagulat siya kasi may misa pala tuwing Sabado. Sabi niya, "Simba kaya tayo? Parang tinatawag ako eh. Ipagpe-pray ko yung ate mo." May sakit daw kasi yung ate niya. Kaya pumasok kami, nagulat ako kasi sobrang coincidence ng timing dahil yung homily ni Father ay tungkol sa ina na nag-aalaga at humihingi kay God ng tulong para sa anak niyang may sakit. It felt like God was speaking directly to us, to my mom. But I believe this is truly God's plan. Sabi nga sa Philippians chapter 1 verse 6, in God there are no coincidences, there are purposes. Everything that happened was meant to remind us that God is near, that He listens, and He has a greater plan for healing and hope. His timing is always perfect. His love never fails, and His purpose will always prevail. Prayer really works. So yan na nga yung sinasabi ko na wala talagang coincidence. Laging may reason. May dahilan kung bakit nangyayari yung mga bagay-bagay. Ito may nag-post din. Kakatuwa lang. Minsan ko nang tinawag ang tulong ni Padre Pio nung nagkasakit ang anak ko. 2 days of fever na wala namang sipon at tubo. I was so worried then while my daughter was asleep. Naisipan ko mag-rosary and to recite the healing prayer of Padre Pio, and then miraculously, pagising ng anak ko, wala na siyang lagnat. Was expecting nga na lalagnatin pa siya kinagabihan pero wala na. Bumalik agad-agad ang sigla niya na para bang hindi siya nagkasakit. Padre Pio, pray for us. Thank you, Lord, for this message you sent me today. Tapos may nag-comment sa kanya. Guided po kayo ni Padre Pio, ate. Tama po yung nabasa nyo. It's a reminder to not be worried too much, instead pray about it. Tapos let go na. You're gonna be fine. P.S. I feel blessed by seeing this because I have this kind of moment also years ago and I am okay now. God bless your heart forever. So, ayan. Ang ganda nung mga binasa natin. Nakakatuwa lang, no? Kasi ang dami ng ganito sa Threads. Grabe. Sobrang dami na anong sinave ko. Kasi ang sarap din kasi magbasa ng mga iba't ibang pagpapatotoo, testimonials,
Yung iba nagpapatotoo kay Saint Jude. Yung iba naman nagpapatotoo kay Saint Rita of Cassia. Yung iba naman ay nagpapatotoo kay Padre Pio, katulad ng binanggit natin. At meron din kay Saint Philomena. At marami rin nagpo-post ng kanya-kanya nilang visit sa iba't ibang simbahan. Then ako, syempre, dahil deboto ako ng mahal na pong Jesus Nazareno, kakalike ko ng mga picture ng post ng Quiapo. Yun na rin yung lumalabas din. Mga bumibisita sa simbahan ng Quiapo, namamanata sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kung kayo po ay nawawalan din ng pag-asa, de-depress, i-advise ko rin yun na maganda yung gawin nyo yun sa social media nyo, sa threads. So far, yung threads ko tuloy ngayon ang parang pinaka faith related pa or faith associated na social media. Kaya nakakatuwa. At araw-araw na ako nagbabasa nun. At the same time, araw-araw din halos ako nakakabasa ng mga may mental health issues. Kaya naman mga nagpapadasal, mga ganon. And syempre, yun din naman ang purpose natin. Kaya tayo nagsishare para baka sakali makatulong sa mga taong depressed, taong may anxiety, dahil pinagdaanan din natin yan. Kaya hopefully may share nyo rin to at kayo makapagpadala din kayo ng mga sarili nyong kwento at susubukan natin basahin at gagawin nating episode. Maganda yung mga pagpatotoo tayo lagi sa mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, habang buhay po akong magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.